Misteryoso Movie Recap. Sa unang eksena ng pelikula, sa isang maikling impormasyon tungkol sa unang digmaang pandaigdig kung saan ang Serbia ay dumanas ng isang mapangwasak na digmaan. Nabanggit na higit sa 23 ng populasyon ng lalaki nito ang namatay sa labanan at ang mga babaeng nakaligtas ay naiwan upang magsimula ng bagong buhay sa abot ng kanilang makakaya. Gayunpaman, nangangahulugan din na maraming maliliit na bayan ang kakaunti o wala man lang lalaki na naiwan. Lumipat ang eksena sa isang maliit na bayan na pinangalanang Pokerp, na halos magagandang babae ang naninirahan. Iisa lang ang namumuhay na lalaki sa buong bayan, at isa siyang matanda. Isang araw, makikita natin ang dalawang magkapatid na babae, na sina Onjenka at Boginya, na naglalaro sa paligid ng lawa na katabi ng sementeryo. Si Onjenka ang responsableng kapatid at iminungkahi niya na umuwi na sila at iwasan ang isinumpang lawa dahil sa alamat na nakapaligid dito, ngunit si Boginya, bilang isang walang malasakit, ay naglakad ito patungo sa lawa nang walang pakialam sa mangyayari. Ayon sa alamat, 7 araw at 7 gabing umiyak ang kanilang lola sa tabi ng lawa nang hindi bumalik ang kanyang asawa mula sa digmaan. Ang kanyang mga luha ay naging sanhi ng maalat na lawa na kahit na ang mga hayop sa dagat ay nagsimulang manirahan dito. Pagkatapos ng 1 linggong pagluluksa, nanumpa siyang patigasin ng kanyang puso na parang bato at naging pinakamahusay na whaler sa bundok. Ang mga whaler ay mga babaeng inuupahan upang umiyak sa mga libing. Isang tradisyon na ipinasa sa mga henerasyon sa pamilyang ito kung saan bahagi rin ng magkapatid na babae. Sa bayan nila, kung ang isang batang lalaki ay kasing tangkad ng isang rifle, siya ay tinuturing na handa para sa digmaan. Gayunpaman, dahil kakaunti ang mga lalaki na natitira sa nayon, at nadagdagan pa ang bilang ng namatay sa kasalukuyan, ang hanap buhay ng pamilya ay unti-unting nawala ng halaga. Kasunod nito, nalaman nila na 2 lalaki lamang ang nakabalik sa kanilang bayan mula sa digmaan, ngunit nakalulungkot, dahil parehong namatay, ang una ay nabagsakan ng lapida, at hindi malinaw kung ang kanyang pagkamatay ay aksidente o dahil sa galit ng kanyang asawa sa kanyang pagtataksil. At ang pangalawang lalaki ay alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang mga babae sa bayan nila, siya ay nagtanim ng pasabog sa ubasan. Kaya lang hindi niya minarkahan ang mga posisyon na itinanim na pasabog at yun ang ikinamatay niya matapos matapakan ng isa sa mga ito. Ang ubasan ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga taga-nayon, ngunit pagkatapos ng nangyari naging mapanganib na minahan kaya pinalitan ito ng pangalan ng mga babaeng naiwan bilang vineyard. Ang grupo ng mga kababaihan ay kumuha ng mga dayami upang makita kung sino ang susubok na kukuha ng mga ubas. Nakalulungkot, dahil kadalasan hindi sila nagtatagumpay habang ang mga tanim ay sumasabog at nababawasan sila. Kinaumagahan, nilapitan ng magkapatid na babae ni Nada, na gustong umarkila ng kanilang mga serbisyo sa pag-iyak dahil siya ang nakabunot ng maikling dayami at susunod na pupunta sa vineyard. Gayunpaman, dahil kailangan niyang magbayad ng maaga, hiniling niya sa magkapatid na babae na ipakita sa kanya ang kanilang pagtatanghal. Agad namang sumang-ayon ng dalawa at sinimulan ang kanilang sample performance, ngunit nahihirapang umiyak si Onjenka dahil buhay pa ang kanyang customer. Sinusubukan niyang mag-isip ng mga malungkot na bagay upang paiyakan ang kanyang sarili, ngunit tila walang gumagana sa kanyang mga iniisip, hanggang naalala niya ang araw na ikinasal ang kanyang kaibigan na si Sandja ngunit agad na nahiwalay sa kanyang asawa at nawala ng imik dahil sa digmaan, tumulong ang kapatid. Ipinaalala sa kanya ng kanyang kapatid na si Boginya na malapit na siyang mag-22 ngunit hindi pa siya nakakahanap ng pag-ibig, at sa kakulangan ng mga lalaki sa nayon, malamang na hindi siya magkakaroon. Sa kabutihang palad, ang hindi pangkaraniwang pag-iisip na ito ay nagpaluha sa magkapatid na babae. Samantala, isiniwalat ni Nada na minsang hinalikan niya ang isang lalaki na matanda na, nagngangalang Lolo Bisa, ang tanging natitirang lalaki sa nayon. Bagamat naiinis ang magkapatid dito, ipinaliwanag ni Nada na mas gugustuhin niyang maranasan ang unang pagkakataon na makasama ang isang matandang lalaki kaysa hindi na kailanman. Gayunpaman, lumalala ang sakit ni Lolo Bisa, at ang sikat na mangkukulam sa nayon ay hindi rin gaanong makakatulong. Sa gabi, nakipagsapalaran si Nada at ang magkapatid na babae sa lokal na bar kung saan nagtitipon ng mga kababaihan sa nayon upang magpakasawa sa mga inumin at subukang kalimutan ang kanilang mga kalungkutan. Sa bar, isang sikat na banda na nagngangalang Ratty Jazz Band, ang tumutugtog ng mga melancholic funeral tunes, na hindi gaanong nakakapagpasigla sa sinuman. Gayunpaman, nagpasya si Nada na sulitin ang kanyang natitirang oras at nakikiusap sa bartender na iserve ang makapangyarihang spider brandy sa halip na ang karaniwang murang inumin. Bilang resulta, ang bawat babae ay nagsisimulang magkaroon ng matingkad na mga guni-guni ng mga namatay na lalaki na nag-iwan ng bakante sa kanilang buhay. Kinabukasan, bago pumunta sa minefield, sinabi ni Nada sa magkapatid na babae na inayos niya na magsaya sila kasama si Lolo Bisa. Ilang sandali pa, pumasok siya sa minefield, tumapak sa isa, at namatay sa pagsabog. Samantala, bumisita ang magkapatid na babae sa kubo ni Bisa ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong mauna. Sa pagtatangkang simulan ng proseso, itinulak ni Boginya si Onjenka sa kama kasama ang matanda. Sa kasamaang palad, nang lumalapit si Bisa sa kanyang mukha, naging sanhi ito ng kanyang pagkabalisa at pagsigaw,
na hindi sinasadyang nagbibigay sa kanya ng nakamamatay na atake sa puso. Hindi na muling tumibok ang kanyang puso at pumanaw na siya agad. Bilang resulta ng kanilang mga aksyon, ang magkapatid na babae ay hinatulan na maparusahan na sunugin. Sila ay itinali at inilagay malapit sa apoy. Si Boginia ay desperado na maiwasan ng kamatayan, kaya nagmungkahi ng isang kondisyon at nangakong ibabalik ang isang mas mabuting lalaki kaysa kay Bisa sa loob ng 3 araw. Sumang-ayon ng mangkukulam sa nayon, ngunit sinisigurado niyang isusumpa ang magkapatid, na sinasabi na kapag hindi nila ito nagawa, ang kaluluwa ng kanilang lola sa tuhod ay mabubulok sa isang lugar na mas masahol pa sa impyerno. Sa susunod na eksena, ang magkapatid na babae ay nagsimula sa isang mapaghamong paghahanap upang makahanap ng isang lalaki, ngunit ang kanilang paghahanap ay nagpapatunay na mas mahirap kaysa sa inaasahan nila. Sa kanilang paglalakbay, ang unang lalaking nahanap nila ay kabilang sa isang bayan na puro babae lamang, kung saan mahigpit na binabantayan ng mga babae at binantaan ang magkapatid na babae. Ang pangalawang lalaki ay lumabas na isang babaeng nakabalat kayo bilang isang lalaki, na sumusubok na sumali sa hukbo upang tumulong sa repopulation. Sa wakas, dumating sila sa lungsod at nagulat na makita ang mga lalaki mula sa kanilang mga guni-guni doon. Nakita ni Onjenka ang kanyang sarili na nabighani kay Dragglejob, isang matapang na naghahanap buhay sa circo na kilala bilang Man of Steel, na pinahanga ang mga manunood sa kanyang mga paglulunsad ng kanyan. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam sila ng kislap ng pagkahumaling, at nag-aalok si Dragglejob na dalhin si Onjenka sa paglipad, isang stunt na karaniwan niyang inilalaan para sa nagbabayad na mga customer. Samantala, si Boginia ay naakit kay Arsa, isang kaakit-akit na mga aawit na umaakit sa puso ng mga babae sa lungsod sa kanyang makinis na boses. Habang si Onjenka at Dragglejob ay lumipad, ang kanilang samahan ay lumalalim, ngunit ang kanilang paglipad ay nagtatapos sa isang pagbagsak sa kalapit na lawa. Nalunod ang lalaki pero nailigtas agad siya ni Onjenka at binuhay siya sa pamamagitan ng CPR. Humanga sa kanyang tapang at mabilis na pag-iisip, si Dragglejob ay nag-aalok sa kanya ng isang posisyon bilang kanyang katulong. Samantala, matapos mapalibutan ng isang grupo ng mga kababaihan, si Arsa ay gumawa ng matapang na deklarasyon. Inihayag niya na kung sino ang makahuli ng pulang rosas na itatapon niya sa lawa ay kanyang magiging reyna. At kaya, ang mga kababaihan ay mabilis na nakipaglaban upang kunin ang bulaklak, kasama si Boginia na nakilahok upang magtagumpay. Habang ang lahat ay ginulo ng kaguluhan, si Dragglejob ay nakatakas sakay ng kotse kasama si Onjenka. Ipinatawag din niya si Arsa na sumama sa kanya, na nagpapahiwatig na kilala nila ang isa't isa. Hindi nagtagal, sumakay din si Boginia sa kotse, at umalis sila para sa bagong paglalakbay. Habang magkasama silang apat na naglalakbay, mapapansin na may nararamdaman na sina Onjenka at Dragglejob sa isa't isa, habang si Arsa ay hindi interesado sa pagpaparamdam ni Boginia. Ang grupo ay huminto muna upang magpalit ng kanilang basang damit, at si Arsa ay biglang naakit kay Boginia nang makita niya ito sa kanyang suot na mapang-akit. Di nagtagal, nagsimula silang magpainit muna. Matapos yun agad silang sumakay sa kotse at nagmaneho palayo. Sa kanilang paglalakbay, nakararanas sila ng ilang problema habang ang buhok ni Onjenka ay naipit sa pinto. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na kumbinsihin si Dragglejob na huwag nang bumalik sa poker, siya ay sabik na makita ang isang bayan na puno ng kababaihan at maranasan ang kagandahan. Samantala, nagawang kumbinsihin ni Boginia si Arsa na paalisin si Dragglejob at tumakas sa Belgrade, kung saan makakahanap sila ng katanyagan ng magkasama. Gayunpaman, sa kanilang paghihiwalay, aksidente nilang naisama ang isang bangkay na nasa loob ng sasakyan. Habang papunta sa bayan ng mga babae, sinubukan ni Onjenka na hikayatin si Dragglejob na magbahagi ng ilang kwento tungkol sa Belgrade, kabilang na ang Palace Albania, isang matayog na istruktura na pinapangarap. Binanggit ni Dragglejob na umaasa siyang may sigawa ang kanyang circus act mula sa tuktok ng tore balang araw. Bagamat isinasaalang-alang ni Onjenka ang pagpunta muli sa Belgrade, nakonsensya siya sa hindi pagtupad sa kanyang pangako sa mga tao. Kaya't nananatili sila sa kanilang plano at tumungo sa poker, kung saan ang mga kababaihan ay babunutin ng mga dayami upang magpasya sa kanilang mga gawain para sa araw, at si Sandra ang kapespalad. Gayunpaman, ang kanilang trabaho ay nag-ambala sa hindi inaasahang pagdating ni Onjenka at Dragglejob. Sa una, napagkamala ng mga babae si Dragglejob ay isang ilusyon, ngunit agad nilang napagtanto na siya ay totoo, at sila ay nagkukumpulan sa kanya na pinagkakaguluhan maliban kay Sandra. Habang ninanamnam ni Dragglejob ang atensyon, hindi maiwasan ni Onjenka na magselos. Nang maglaon, ginagamit nila ang mga kasanayan sa circo ni Dragglejob upang ligtas na mangolekta ng mga ubas. Siya ay nagpidal ng bisikleta sa mga lubid sa buong mineyard, habang si Onjenka ay nakatali sa kanya, walang kahirap-hirap na kumukuha ng mga prutas nang hindi kinakailangang hawakan ang lupa. Sa pagsapit ng gabi, lahat ay nagsasaya sa paggawa ng alak sa tradisyonal na paraan, sa pamamagitan ng pagtapak sa mga ubas sa isang malaking balde. Si Dragglejob ay masayang sumali sa kasiyahan, habang pinagmamasdan siya ni Sandra mula sa malayo.
Samantala, tinupad ng witch ang kanyang pangako at pinapayagan ang kaluluwa ng lola ng magkapatid na magpahinga sa kapayapaan. Gayunpaman, si Onjenka ay nakaramdam ng pag-iisa at pagkabigo dahil ang lalaki ay abala na sa iba. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala sa pagdating ni Boginya, na bumalik upang tumulong. Sa susunod na eksena, habang papunta ang magkapatid sa bar, nakita nilang nagsasaya si Dragoljub kasama ang ibang mga babae. Pinagalitan siya ni Onjenka, at sa sobrang selos, tinamaan niya ito sa singit bago ideklara sa lahat na pag-aari niya ito at aalis sila papuntang Belgrade. Sa kasamaang palad, tinatawanan lang siya ng mga babae at nagpatuloy sa kanilang pagdiriwang. Dahil walang naniwala, si Onjenka ay gumagawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng paghalik kay Dragoljub. Pagkatapos ay ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal para sa kanya, at hinihimok siyang umalis kasama niya. Sa sandaling yon, si Sanjan na naghahangad ng halik mula kay Dragoljub dahil nasira ang kanyang kasal noon, kaya nainggit siya at hinalikan niya ito, na binabaliwala ang kanyang paliwanag na maaari lamang niyang halikan si Onjenka. Makalipas ang ilang oras ay dumating din doon si Arsa at agad siyang pinalibutan ng mga babae. Sa pagkakataong ito, si Boginya naman ang nakaramdam ng pangamba. Mabilis na uminom si Arsa ng spider brandy at hiniling sa banda na tumugtog ng musika para makasayaw niya si Boginya sa ibabaw ng mesa. Ngunit naging marahas ang mga pangyayari nang ninanais din ni Retija na sumayaw kay Arsa, na humantong sa isang gulo sa pagitan nila ni Boginya, na naging sanhi ng mga sugat at dugo sa paa nila mula sa mga basag na bote. Napagod si Dragoljub na panoorin at ibinaliktad ang mesa para matapos. At ang isang mapait na pagtatalo sa pagitan ng mga lalaki ay naganap, at ang mga kababaihan ay nagmumungkahi na ang pinakamahusay na paraan upang matukoy kung sino ang mas mahusay na lalaki ay sa pamamagitan ng kanilang mga kasanayan sa higaan. Sumang-ayon si Dragoljub, ngunit binato ni Onjenka ng baso sa ulo niya, na nagpapakita na sa kanya lang ang lalaki. Kinabukasan, nagising si Dragoljub nang makitang katabi niya si Sanja na sinusubukang lumapit. Kinuprante niya ang brusko nitong ugali at ipinaalala sa kanya na okay lang na bitawan ang pride nito. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, alam niya na si Dragoljub ay nakatuon sa ibang babae. Kaya, pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, hinalikan niya ito sa huling pagkakataon at pinaalis siya upang makasama ang kanyang tunay na pag-ibig. Sa susunod, habang ang magkapatid na babae ay umalis patungong Belgrade sakay ng kanilang sasakyan, sinubukan ni Dragoljub na sundan sila. Kaya lang galit na galit nilang binangga siya ng kanilang sasakyan para sa lahat ng problemang naidulot niya nitong huli. Si Arsa naman ay sinubukang tumakas mula sa mga babaeng naghihintay na makasama siya at aksidenteng napunta sa mapanganib na mineyard. Nang tila katapusan na niya, dumating ang magkapatid na babae, at humakbang si Boginya upang iligtas siya mula sa minahan. Bago siya umalis, nagpaalam siya sa kanyang kapatid na babae, na humihimok sa kanya na magpatuloy sa kanyang paglalakbay sa Belgrade at mamuhay ng masaya. Gamit ang isang pulang rosas, ang parehong ibinato ni Arsa noong araw na una silang nagkita, nakaipit sa kanyang dibdib, pagkatapos ay lumipat si Boginya patungo sa kanyang minamahal, at nagsalo sila ng isang mapusok na halik. Ang mga taga-nayon ay namamangha habang ang dalawang magkasintahan ay sumasayaw sa isang nakakaantig na sayaw, na hindi pinapansin ng mga minahan na sumasabog sa kanilang paligid. Sila ay gumagalaw sa perpektong pagkakatugma hanggang sa huling pagsabog ng minahan at magdadala sa kanila pareho sa kabilang buhay. Nalungkot at sumakay si Onjenka sa kanyang kotse at nagmaneho palabas ng nayon. Naaalala niya na ang kanyang kapatid na naligo sa isinumpa na lawa, at naniniwala na ito ang dahilan ng kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Sa huling eksena, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, na sumasagisag sa isang may pag-asa sa hinaharap, at sinimulan niyang isipin ang buhay na inilarawan sa kanya ni Dragoljub. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang umaasa na tala, na may Onjenka na sumasayaw sa isang masiglang ritmo. Sa kanyang pag-ikot, alam niyang handa na siyang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay, iwanan ang nakaraan, at yakapin ang mga posibilidad ng hinaharap. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito, suportahan niyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.